Mahinang batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. 10 taon na ang nakalipas, lumitaw ang mga higanteng gate sa buong mundo na naglabas ng iba't ibang halimaw upang sirain ang populasyon, walang laban ang sangkatauhan dahil hindi umeepekto ang mga sandata. Subalit biglang may ilang tao na nagising na may espesyal na kapangyarihan at sila ang tinatawag na hunters. Ang mga hunters ay inuuri batay sa kanilang mahika na lakas mula A-rank hanggang S-rank. Nakaligtas ang sangkatauhan sa mga sumunod na taon dahil sa mga bagong kapangyarihang ito, ngunit kailangan pa rin nilang linisin ang mga dungeons na lumalabas at kung hindi, maiipon ang mahika ng dungeon at magbubukas ito at muling pakakawalan ang mga halimaw sa mundo. 3 taon na ang nakalipas, nangyari ang isang insidente sa malapit na isla at hindi nagawang linisin ang isang S-rank na dungeon at napuno ng mga halimaw ang lugar. Sinubukan ng mga hunters na linisin ito kaso lang sa huli ay mas malakas ang mga halimaw na langgam. Makikita natin ang ilang lalaki sa isang construction site at isa sa kanila, si Kim na kumukuha ng kape habang binabati siya ng server ng good luck para sa raid ngayon. Tinawag siya ng isa pang lalaki na si Park at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon dahil sa alam niyang tumigil na ito sa pagiging hunter. Ipinaliwanag ni Park na buntis ang kanyang asawa kaya kailangan niyang kumita. Sagot naman ni Kim na walang mas maganda pa sa isang magandang raid para kumita, ngunit nag-aalala si Park dahil hindi na siya sanay at baka masama na ang kanyang kakayahan. Biglang lahat ay napatingin kay Jinwoo na dumating sa eksena, mapagkumbabang sinabi ni Jinwoo na inaabangan niya ang pagtatrabaho kasama ang lahat ngayong araw, binati rin siya ni Kim at tinatanong kung kumain na ba siya. Kinumpirma ito ni Jinwoo at nagpatuloy sa paglalakad, nagtaka si Park at tinanong kung malakas ba si Jinwoo bilang hunter dahil mukhang masaya ang lahat na makita siya. Tumawa si Kim nang ma-realize niya na nagretiro na siya bago pa man nagsimulang mag-raid si Jinwoo. Ibinunyag ni Kim na may espesyal na palayaw si Jinwoo at ito ang pinakamahinang hunter sa lahat. Naguluhan si Park dahil inaasahan niya na marahil ay matatawag itong pinakamalakas. Ipinaliwanag ni Kim na si Jinwoo ay isang A-rank na hunter na laging nasusugatan kahit sa A-rank na dungeon, kaya naman tinawag siyang pinakamahinang hunter. Ngunit sa isip ni Kim na dahil narito na si Jinwoo, magiging madali ang dungeon na ito at pinayuhan ni Kim si Park na tigilan na ang pag-uusap tungkol dito dahil baka marinig sila ni Jinwoo, subalit nagbuntong hininga si Jinwoo dahil narinig niya ang lahat ng pag-uusap habang naglalakad. Narinig ni Jinwoo ang isang pamilyar na boses na nagsasabing nasugatan na naman siya at napansin niya si Jo at binati ito, sinasabing masaya siyang makita itong muli at tinanong siya ni Jo tungkol sa nangyari sa kanyang mukha, ngunit sinagot lang niya na may nangyari. Nagtanong siya kung ano ang nangyari sa kanya at nagpasya siyang ikwento ang buong pangyayari. Nalaman niya na naospital siya at ibinunyag niya na bagamat isang A-rank na dungeon ang kanyang nilinis, siya lang ang nasaktan. Nagtataka si Jo kung paano nangyari iyon, ipinaliwanag ni Jinwoo na lahat ng kasama niya ay mataas ang ranggo kaya hindi sila nagdala ng healer. Nagreklamo si Jo dahil inisip ng lahat na sobrang tiwala sa sarili nila at hindi sila masasaktan. Inamin ni Jinwoo na kasalanan niya dahil mahina siya. Ngunit sanay na siya sa pagkakasugat at napansin ni Jino na oras na para magsimula ng raid at sinabihan siya ni Ju na magmadali. Nakilala nila si Song na isang bihasang hunter na nagtanong kung okay lang ba sa kanila na pamumunuan niya ang grupo, dahil siya ang may pinakamataas na ranggo. Pumayag ang lahat at handa na at doon ay binuksan nila ang gate at pumasok sa dungeon at pagpasok nila, sinabihan ni Kim si Jinwoo na manatiling malapit para hindi siya masaktan at inilabas ni Jinwoo ang kanyang kutsilyo na tanging kagamitan na kaya niyang bilhin. Ngunit sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang makakaya ngayong araw at pumasok sa dungeon. Samantala, si Go, ang presidente ng Hunter Association ay sinabihan ang kanyang kanang kamay na nakipagkita siya sa gobyerno, na humiling sa kanila na iwasan ang pagkasira ng mga dungeon. Gayunpaman, hiningi din ng gobyerno sa kanila na magbigay ng mga goods na nakuha mula sa loob ng mga dungeon at di ito masyadong mabigat na hiling para kay Go, dahil kumikita sila mula sa pagbebenta muli ng mga goods na nakuha mula sa mga dungeon. Ang mga goods na ito ay mga kristal na nakuha ng mga tao sa pagpatay ng mga halimaw sa loob ng dungeon. Makikita natin si Jinwoo na puno ng dugo at hawak ang isang kristal sa kanyang kamay. Masaya siya dahil nagawa niyang talunin ang isang mahinang goblin kaso sinabihan siya ni Jo na mag-ingat. Inatake siya ng isa pang goblin subalit nailagan niya ito at nang magkaroon siya ng pagkakataong umatake, sinubukan niyang saksakin ang goblin kaso lang nasira ang kanyang kutsilyo nang makasagupa ito.
Sinulit ng Goblin ang oras para saksakin siya at nag-aalala si Joe, ngunit lumapit si Park at tinalo ang Goblin at agad na tinanggal ni Jinwoo ang kutsilyo mula sa kanyang tiyan at humiga sa sahig habang nawawalan ng dugo. Sinabihan ni Park si Joe na gamutin si Jinwoo habang nilalabanan niya ang ibang mga halimaw. Dali-daling lumapit si Joe kay Jinwoo at sinimulang gamitin ang kanyang kakayahang magpagaling at habang ginagamot, nakita ni Jinwoo na madaling tinalo ng iba ang mga halimaw at naramdaman niya ang inggit. Ipinagpatuloy ni Presidente Go na ipaliwanag na ang Essence Stones na nakuha mula sa matataas na ranggong mga halimaw ay maaaring gamitin upang gumawa ng mas malakas na sandata, na siya namang nagbibigay kakayahan sa mga hunter na talunin ang mas malalakas na halimaw. Nabanggit din ni Presidente Go na maaaring makakuha ng monocrystals mula sa mga dungeon at gumawa ng mga sandata gamit ito, ngunit hindi gaanong epektibo ang kalidad nito at di maintindihan ng kanyang kanang kamay kung bakit ito gustong makuha ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Presidente Go na nais ng gobyerno na gamitin ang mga ito para lumikha ng isang bagong uri ng enerhiya na mas ligtas kaysa nuclear at mas mahusay kaysa sa normal na mga pinagkukunan ng enerhiya, na magreresulta sa mas kaunting polusyon at paglikha ng tunay na green energy. Subalit magagawa lamang nila ito kung linisin ng mga hunter ang mga dungeon. Pabalik sa dungeon ay magaling na si Jinwoo at nagawa ng grupo na talunin ang boss. Ginagamot ulit siya ni Joe at tinanong kung bakit gustong-gusto niyang maging isang hunter. Ipinaliwanag niya na kung patuloy siyang gagawa ng parehong bagay, malalagay siya sa malaking panganib at humingi ng paumanhin si Jinwoo. Ngunit sinabi ni Joe na hindi siya tumatanggap ng paumanhin kundi ay nag-aalala lang siya para sa kanya. Kinausap ni Song ang lahat at ipinaliwanag na malapit na silang matapos sa raid at nagsimula na silang pag-usapan ang kanilang nakuha. Tinignan ni Jinwoo ang kanyang Essence Stone at nakaramdam siya ng awa sa sarili, isinugal niya ang kanyang buhay para sa kaunting gantimpala. Biglang may sumigaw. Nabanggit na may isa pang pasukan sa malapit at naguluhan ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Song na minsan may double dungeons at ang ilan ay nag-iisip na ito ay kakaiba, ngunit karamihan sa kanila ay nag-iisip na nangangahulugan ito ng mas malaking gantimpala. Kinausap ni Song ang grupo, ipinaliwanag na hindi magsasara ang gate ng dungeon hanggat hindi nila tinalo ang boss ng pangalawang dungeon at karaniwan, dapat nilang iulat ang sitwasyong ito sa Hunter Association at maghintay ng desisyon. Ngunit nangangahulugan din ito na maaaring may ibang hunters na dumating at agawin ang boss. Nagpasya siyang ipagboto ng grupo kung dapat ba nilang subukan ito o hindi. May kabuuang 13 miyembro at kalahati sa kanila ay bumoto ng oo habang ang iba ay bumoto ng ayaw. Si Jinwoo ang magdedesisyon para sa kapalaran ng grupo sa kanyang boto. Iniisip ni Jinwoo na masyadong mapanganib para sa kanya ang dungeon na ito, ngunit wala siyang pera at kailangan niyang makahanap ng paraan para may padala ang kanyang kapatid sa kolehiyo at mabayaran ang gastusin sa paggamot ng kanyang ina. Kaya para protektahan ang kanyang pamilya ay nagpasya siyang sabihin na oo. Samantala, makikita natin ang ilang tao na sumasailalim sa kanilang Hunter Awakening Examination sa Hunter Association. Isang lalaki ang naglagay ng kanyang kamay sa isang itim na kristal at sinukat ang kanyang kapangyarihan. Nalaman natin na may iba't ibang grupo na tinatawag na guilds. Kinukuha nila ang mga hunters na may potensyal at sinasailalim sa training para sa mga dungeon raids. Gayunpaman, ang pinakamalakas na hunter sa bansa ay kilala bilang si Cho Hien, isang vice leader ng guild at siya ay isang magandang blondie na S-rank. Sa loob ng dungeon, ilang miyembro ang nag-aalala na masyado na silang malalim na nakapasok. 40 minuto na silang naglalakad at may isang oras lang sila para makalabas ng dungeon pagkatapos talunin ang boss, kaya mayroon na lang silang mga 20 minuto na palugit. Ginamit ni Jinwoo ang pagkakataong ito para humingi ng tawad kay Joe. Nagtaka si Joe kung bakit at ipinaliwanag ni Jinwoo na siya ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatili at talunin ang pangalawang boss. Sinabi ni Joe na ayos lang siya at hindi dapat mag-alala si Jinwoo, subalit nagpumilit siya sa pagtatanong kung sigurado ba siya, at doon ay inamin ni Joe na galit siya. Sinisigawan siya ni Joe at tinatanong kung baliw ba siya. Ipinaliwanag niya na kung mas mataas ang saksak, magkakaroon sana siya ng butas sa kanyang dibdib at bilang iyon, muntik na ring matanggal ang kanyang mga braso at binti. Ibinunyag din niya na ang kanyang B-rank na pagpapagaling ay halos hindi na kaya ang paggamot sa kanya. Tinawag niya si Jinwoo na walang ingat at tinanong kung bakit siya pumayag na sumama. Nagtanong siya kung nasaktan ba ang ulo ni Jinwoo at humingi ng sagot. Humingi ng tawad si Jinwoo at naisip na ang tanging dahilan kung bakit siya buhay pa, ay dahil si Joe ay isang B-rank na manggagamot at kung wala siya, patay na sana siya at tinanong siya ni Joe kung talagang nagsisisi siya at kinumpirma ito ni Jinwoo. Biglang nagbiro si Joe na dapat siyang mabayaran ni Jinwoo sa pamamagitan ng isang dinner date. Naguluhan si Jinwoo, kaso nagalit si Joe at tinatanong kung ayaw ba niyang gumugol ng oras kasama siya. Namula siya at sinasabing higit si Joe sa kanyang liga,
ngunit gusto niya itong samahan at biglang may nagsabi na narating na nila ang kwarto ng boss. Ang ilang miyembro ay naguluhan dahil hindi pa sila nakakita ng kwarto ng boss na may pinto. Naisip nila na kakaiba ito, ngunit tinanong ni Kim kung babalik ba sila nang walang dala matapos nilang makarating doon at sinabi niya na maaari silang maging unang grupo na matuklasan ang bagong dungeon, kaya kung gusto nilang bumalik ay maaari silang umalis, ngunit siya ay magpapatuloy kahit na mag-isa. Samantala, ang lalaking nagsagawa ng kanyang hunter examination ay nanunood ng video ni Presidente Go. Sa video ay maikli niyang ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang palaging maging maingat at makaligtas anuman ang ranggo. Binuksan nila ang pinto at pumasok. Nagsimulang magliwanag ang mga ilaw sa paligid ng kwarto habang sila ay pumapasok at ang ilan ay namangha dahil hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng kwarto, ngunit kailangan nilang magmadali at tingnan ang paligid. Nakita ng grupo ang ilang rebulto na nakatayo sa paligid ng kwarto, at napansin ni Jinwoo ang isa pang rebulto na nakaupo sa tila trono at naisip ni Jinwoo na ito ang pinakamalaki, ngunit sinimulang banggitin ng grupo na pakiramdam nila ay may nagmamasid sa kanila. Napansin nilang walang mga halimaw sa loob ng kwarto. Napansin ni Song ang sahig at nakita ang tila isang magic circle at tinawag ni Kim si Song at binanggit na may rebulto na may nakasulat. Lumapit ang lahat sa rebulto ng anghel at napansin ang inscription. Binasa ito ni Song ng malakas, binabanggit na ito ay mga kautusan ng Curtain and Temple. Unang nakasulat ay kailangan nilang sambahin ang Diyos, ikalawa ay purihin ang Diyos at ikatlo ay maniwala sa Diyos, at yaong hindi susunod ay dapat mamatay. Nagulat si Jo at tinawag si Jinwoo, sinasabing gumalaw ang mga mata ng malaking rebulto at tumingin sa kanila, naguluhan si Jinwoo at sinabing baka guni-guni lang iyon ni Jo. Bigla ang nagsara ang pinto at nagulat ang lahat at nagtataka kung sila'y na-trap, isa sa mga miyembro ang naglakad papunta sa pinto, nagrereklamo na ayaw niya talagang pumunta rito sa una pa lang. Hinawakan niya ang pinto at bigla ang gumalaw ang isang rebulto at pinugutan siya ng ulo, nagulat ang lahat at nagsimulang sumigaw at napuno ng kawalan ng pag-asa si Jinwoo. Iniisip ang ranggo ng taong namatay at alam niyang mas malakas ito kaysa sa kanya. Bumalik sa orihinal na posisyon ang rebulto, ngunit hindi pa rin makagalaw si Jinwoo dahil sa bilis ng pagpatay dito, at di niya maintindihan kung paano magkakaroon ng ganitong halimaw sa isang D-rank na dungeon. Tinignan ng maigi ni Jinwoo ang mas malaking rebulto, binabantayan ang bawat detalye hanggang sa napansin niyang gumalaw ang mga mata nito para tumingin sa kanya, nagsimula siyang mag-flashback sa mga sandaling nasa bingit siya ng kamatayan. Nawala siya sa kanyang koponan sa kanyang unang raid at nasugatan ng D-rank na mga halimaw, na naging dahilan para siya'y magtagal sa ospital at muntik na rin siyang mamatay sa gutom habang nasa isang maze. Ipinaliwanag niya na ginagastos ng mga hunter ang perang kinikita mula sa Essence Stones para bumili ng mas malalakas na armas, ngunit siya ay may kaunting pera lamang para bumili ng murang butter knives. Kung masira ang mga ito ay mapipilitan siyang lumaban sa mga halimaw gamit ang kanyang mga kamao. Wala rin siyang pera para sa damit subalit patuloy siya sa paglaban at di siya kailanman kumita ng malaki at palagi pa siyang nabubuli ng ibang hunters, kaya lagi niyang hinahanap ang mga loopholes para makaligtas. Kailangan niyang obserbahan ang lahat ng detalye para makahanap ng pagkakataon at pabalik sa kasalukuyan. Sumigaw si Jinwoo sa kanila na yumukod at binanata ng rebulto ang mga hunters gamit ang laser beam mula sa mga mata nito, na ikinamatay ng marami. Nagulat ang mga nakaligtas at nagsimulang magpanik. Nakaligtas si Jo dahil kay Gino kaso takot na takot siya at lumingon-lingon si Gino, naguguluhan sa nangyari at kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon. Alam niyang natrap sila at hindi makakatakas at sa huli, kinabahan siya dahil alam niyang mamamatay silang lahat. Ang sitwasyon ay naging mas kritikal, napagtanto ni Jinwoo na ang dungeon na kanilang naroon ay hindi isang simpleng D-rank, kundi isang makapangyarihang lugar na lampas sa kanilang imahinasyon. Ang kanyang takot ay lalo pang lumala nang ang malaking estatwa ay gumalaw ang mga mata nito at tumuon ang tingin kay Jinwoo, biglang nagbitaw ang estatwa ng isang laser beam na agad na pumatay sa karamihan sa mga hunters. Ipinaliwanag ni Mr. Song sa iba pang hunters na huwag gumalaw, at kung hindi ay aatake muli ang estatwa at dahil sa babala na ginawa ni Jinwoo, karamihan sa kanila ay nakaligtas sa atake at tinanong siya ni Mr. Song kung may alam ba siya tungkol sa mga estatwa. Ngunit sinabi ni Jinwoo na tinutukoy bilang isang pathetic loser boy, na nadama niya lamang ang nagbabadyang panganib. Matapos ang atake, nawalan si Mr. Song ng kaliwang braso, kaya't ginamit ni Jinwoo ang armband upang pigilan ang pagdurugo at ibinunyag ni Mr. Song, na dumudugo ng malubha na hindi niya mahihingi ang tulong ni Jinwoo dahil mahina ang isip nito at mas gusto nito ang simpleng raids. Inamin din niya na ang dungeon na kanilang naroon ay maaaring isang A-rank, ngunit pagkatapos ay itinama ang kanyang sarili na ito ay isang S-rank.
Biglang isang hunter na nag-activate ng kanyang kapangyarihan, ipinaalam sa lahat na kamakailan lamang siya ay nag-sign up sa isang mataas na antas na association, kaya't hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito. Sa paniniwala sa kanyang mabilis na bilis, sinalakay ng hunter ang gate ngunit sa susunod na sandali, nasunog siya hanggang sa abo at tanging ang kanyang paa at sapatos lang ang natira. Nabigla sa pangyayaring ito, naniniwala si Jinwoo na ang malaking estatwa na may nagliliyab na mga mata ay may kapangyarihang agad na pumatay sa kanila, ngunit nagtataka kung bakit hindi pa nito sila tuluyang pinapatay. Biglang naisip ni Jinwoo ang mga salitang nakasulat sa commandment tablet at tinanong si Mr. Song tungkol dito. Sinabi ni Mr. Song na ang unang utos ay sambahin ang Diyos at ang ikalawa ay purihin ang Diyos, at ang huli ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Nang marinig ang mga utos, napagtanto ni Jinwoo na may sariling mga patakaran ang dungeon at kung susundin nila ito, maaari silang makaligtas at bigla siyang tumayo at nagsimulang gumalaw bago pa siya patayin ng malaking estatwa gamit ang nagliliyab nitong mga mata. Subalit huminto siya at napaluhod na nagpahinto rin sa pag-atake ng estatwa. Napagtanto na gumagana ang plano at hinikayat niya ang iba pang gawin din ang pareho. Nang makita silang gumalang ay tumigil ang malaking estatwa at nagbago ang mukha nito sa isang nakakatakot na ngiti. Nang makita na hindi na umaatake ang malaking estatwa, tumayo si Park at hinimok ang lahat na tumakas dahil tila ligtas na sila, kaso may agam-agam ang ating pathetic loser boy na si Jinwoo na may mali pa rin. Bago pa sila makagalaw, tumayo ang malaking estatwa mula sa kanyang upuan at lumapit sa kanila at tinanong ni Mr. Song si Jinwoo tungkol sa susunod na plano, ngunit sinabi ni Jinwoo na ang ikalawang utos ay, purihin ang Diyos. Sa puntong ito, isang hunter na nag-aaral ng tradisyonal na folklore ang nagsabing alam niya kung paano purihin ang Diyos, gumalang siya sa harap ng malaking estatwa at nagsimulang magpuri, ngunit napagtanto ng pinakamahinang hunter na ito ay hindi ang tamang paraan ng pagpuri sa Diyos na ito. Biglang muling ngumiti ng nakakatakot ang malaking estatwa at dinurog ng kanyang paa ang hunter, pati na rin ang isa pang babaeng hunter at sa takot ay tumakbo ang lahat patungo sa kabilang dulo ng silid kung saan si Park, na may pamilyang kailangang protektahan ay huminto sa ilalim ng isang estatwa ngunit nahati sa dalawa ng estatwang nasa itaas niya. Nagtataka si Jinwoo kung paano nila purihin ang Diyos, ngunit napagtanto niyang hindi mga Diyos ang mga estatwang ito kundi mga demonyo at napansin niya na ang ilang estatwa ay may hawak na sandata, habang ang iba ay may hawak na instrumentong pangmusika. Naniniwala siyang maaaring ligtas sila kung mananatili sila sa ilalim ng mga estatwang may hawak na instrumento at ipinaalam ito sa iba. Sinundan ni Mr. Song at ng iba pang hunters ang payo ni Jinwoo at pumunta sa ilalim ng mga estatwang may hawak na instrumento. Nang marating nila ito, nagsimulang tumugtog ang mga estatwa ng kanilang mga instrumento, hindi inaatake ang mga taong nasa ilalim nila. Subalit si Jinwoo na mabait ngunit isang pathetic loser boy ay hinawakan ang kamay ni Jo at tumigil sa ilalim ng isang estatwa at dahil dalawa silang nakatayo sa ilalim nito, hindi tumugtog ang estatwa ng instrumento kaya iniwan ni Jinwoo si Jo at tumakbo patungo sa isa pang estatwa. Habang hinahabol siya ng malaking estatwa ay muntik na siyang wasakin ng paa nito, ngunit nakaiwas si Jinwoo at nakarating sa ilalim ng isa pang estatwa at napagtanto niya na ang estatwa sa itaas niya ay may hawak na kalasag at hindi instrumentong pangmusika. Bago pa siya tumayo ay inatake siya ng estatwa at nasugatan at sa kagustuhang mabuhay, gumapang si Jinwoo patungo sa estatwang may hawak na instrumento, bago pa siya mapatay ng paa ng malaking estatwa ay nakarating siya sa ilalim ng tamang estatwa. Naniwala si Jinwoo na ito ang sagot sa pagpuri sa Diyos, at sa susunod na sandali ay tumigil ang malaking estatwa sa pag-atake at bumalik sa kanyang trono. Mabilis lumapit si Jo kay Jinwoo upang tanungin kung ayos lang siya, ngunit napansin niyang naputol ang isa niyang paa. Habang sinusubukan niyang gamutin ang paa ni Jinwoo, nagsimulang dumurugo ang kanyang mga mata at bibig, tanda na naubos na ang kanyang mana dahil sa patuloy na paggamit ng healing magic. Biglang nag-activate ang malaking estatwa ng isang spell at lumikha ng altar sa loob ng magic circle. Napagtanto ni Jinwoo na karaniwan sa mga mitolohiya ang pag-aalay ng tributes o buhay na sakripisyo sa mga Diyos. Inilabas ni Mr. Song ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Mr. Kim at sinasabing siya ang dapat maging sakripisyo dahil sa kanyang maling desisyon. Pumayag si Mr. Song at lumapit sa magic circle. Nang pumasok siya ay lumitaw ang pulang apoy sa labas ng circle at nagtataka si Jinwoo kung ililigtas ba sila ng Hunter Association kung mananatili sila sa loob ng magic circle, ngunit napagtanto niyang 7 araw na mula nang magbukas ang gate. Pagkalipas ng 7 araw ang lahat ng magic beasts at monsters ay makakapasok sa mundo ng tao, kaya kailangan nilang talunin ang boss at isarado ang gate bago lumipas ang oras at kung hindi, ay sisirain ng malaking estatwa ang kanilang mundo.
Hinikayat ni Jinwoo ang dalawa pang natitirang tao na pumasok sa circle, at nang gawin nila ito ay lumitaw ang asul na apoy at tinatakpan ang labas ng magic circle at nagbukas din ang gate ng silid. Nagtaka sila kung ito ba ay isang bitag o isang paraan para mabuhay. Bago pa sila makapag-isip pa, nagsimulang magmarcha patungo sa kanila ang lahat ng estatwa sa silid. Natatakot, ipinikit ni Ju ang kanyang mga mata at nagsimulang umiyak, ngunit sinabi sa kanya ni Jinwoo na tingnan ang mga estatwa at dahil kung hindi ay papatayin siya ng mga ito. Sa harap ng nakakatakot na mga estatwa sa labas at sa loob ng magic circle, nang makita ni Jinwoo na ang isang batang babae at lalaki ay sumigaw at tumakbo patungo sa gate, nakalabas sila ng matagumpay at nabubuhay. Dito ay napagtanto ni Jinwoo na ang pulang apoy ay kumakatawan sa bilang ng mga tao sa loob ng circle, at kapag may umalis, nawawala ang isang pulang apoy at naniniwala siya na ang asul na apoy ay isang timer at kung mananatili sila sa loob hanggang sa matapos ito, maaari silang makaligtas. Subalit hindi pumayag si Mr. Kim sa ideya niya. Sinabi ni Mr. Kim na maaaring kapag tuluyang nawala ang apoy, maaari silang malock sa loob at nagpasalamat siya kay Jinwoo at sinabi na dahil sa kanyang matalas na pag-iisip, nakaligtas siya hanggang ngayon. Ngunit binanggit niyang may pamilya siyang naghihintay sa kanya at tumakas siya. Kasunod nito sinabi ni Mr. Song kay Ju na dalhin si Jinwoo at tumakas habang siya ang mananatili sa loob ng circle. Dahil sa patuloy na paggamit ng mahika, nauubusan ng lakas si Ju at bumagsak sa lupa. Hindi makagalaw ang kanyang mga paa at hiniling ni Jinwoo kay Mr. Song na dalhin si Jo at iwan ang silid. Nagpumilit si Jo, ngunit binigyan siya ni Jinwoo ng magic crystal at pinakiusapang bumili ng pagkain at sinasabing pag nakalabas siya, babalik siya para sa natitirang pera. Biglang pinatulog ni Mr. Song si Jo at iniwan ang silid at sa pagkaalam niyang siya na lang ang matitira at mamamatay, hinawakan ni Jinwoo ang isang espada at hinamon ang mga estatwa na lumapit sa kanya. Inatake siya ng mga estatwa at sinimulang pahirapan, habang nagdurusa at nag-aagaw buhay. Inihayag ni Jinwoo na lagi niyang gusto na maging mas malakas ngunit hindi niya nagawa dahil sa kanyang kahinaan. Sa kabila nito ay nakaligtas siya ngayon at palaging tumulong sa iba, ngunit walang nag-alala sa kanya at nagpasalamat lang sila sa kanya sa salita, ngunit walang nakapansin na may pamilya rin siya at nais niyang makauwi ng nabubuhay. Sa gitna ng matinding labanan ang isa sa mga estatwa ang tumusok ng kanyang espada sa dibdib ni Jinwoo. Bumagsak siya sa altar at bago pa siya matapos ng estatwa, nagpahayag si Jinwoo na kung may pagkakataon pa siya ay gusto niyang mabuhay at ayaw niyang mamatay. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang notification na parang system sa harap niya, ibinubunyag na nakamit niya ang mga kwalifikasyon para maging isang player. Sinabi ng notification na kung hindi niya tatanggapin ang alok na ito, titigil ang kanyang puso sa loob ng 0.02 na segundo at ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng isang dramatic na pagbabago sa kanyang kapalaran. Nagising si Jinwoo nang may pagkabigla sa isang kama sa ospital, at napansin niyang nakakabit pa rin ang kanyang kamay at paa sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, nawala rin ang sugat ng saksak sa kanyang dibdib kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari. Iniisip niya na baka panaginip lang ang lahat dahil alam niya na hindi saklaw ng kanyang insurance ang healing treatment at madalas siyang masaktan kaya mahal na ang kanyang mga premium insurance. Biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot sa kwarto at nagpakilala bilang mga tao mula sa surveillance unit ng association at nais nilang makipag-usap sa kanya. Sinabihan si Jinwoo na 3 araw na siyang walang malay, kaya tinanong niya ang kalagayan ng iba. Binanggit ng mga lalaki na nabubuhay at maayos naman si Song, kaso nawalan ito ng braso sa dungeon kaya baka hindi na ito makapagpatuloy sa mga ekspedisyon sa hinaharap. Tungkol naman sa babae, siya ay dumaranas ng matinding psychological damage at hindi na niya masisisi dahil sa nangyari at hindi naman talaga niya gustong naroon sa lugar na iyon. 6 lamang ang nakalabas ng buhay mula sa dungeon at bagamat alam ng mga hunter ang panganib sa trabaho, bihirang mangyari ang ganitong uri ng mga casualty at nang ipadala ang isa pang team ng hunter, si Jinwoo lang ang nakita nilang nakahiga doon na walang pinsala at walang templo o estatwa na makikita. Kadalasan, kung may mga hindi pagkakatugma sa kwento ng mga nakaligtas o kung walang mga bangkay sa lugar, maaaring paghinalaan nila si Jinwoo, ngunit sa sitwasyong ito, nag-iisip sila na baka may reawaken ng si Jinwoo sa dungeon. Karaniwan, nakatakda na ang kakayahan ng isang hunter mula nang magising ang kanilang kapangyarihan, ngunit sa ilang bihirang pagkakataon ay may reawaken ang mga hunter at nalalampasan nila ang kanilang limitasyon at nagiging A o kahit S-rank minsan. Nagsisimula nang ma-excite si Jinwoo sa posibilidad na isa siya sa mga kasong iyon, at inilagay ng surveillance team ang isang magic measuring device sa harap niya para kumpirmahin kung tama ang kanilang hinala. Naniniwala ang surveillance team na kung totoo ang iniulat ng mga nakaligtas, ang mga monster na madaling pumatay ng tao ay maaaring S-rank,
kaya dapat ay walang paraan na ang pinakamababang hunter ay makaligtas sa kanila. Nawala rin ang mga monster kaya may pagkakataon na naging isang napakalakas na hunter si Jinwoo dahil sa kanyang karanasan sa dungeon, gayunpaman nang sukatin nila ang kanyang mahika, lumabas lang ang score na 10. Hindi natin alam kung 10 sa kung saan ibinabasi, ngunit alam natin na walang bida ang masisiyahan sa ganung score at excited si Jinwoo na iniisip niya magkakaroon siya ng kanyang pangunahing sandali bilang bida, ngunit mukhang nadismaya lang ang mga lalaki na nasasayang ang kanilang oras sa walang kwentang layunin. Agad silang umalis ngunit nagtataka pa rin kung paanong si Jinwoo, na sobrang hina kumpara sa karaniwang hunter ay nakaligtas at kahit ang isang baseline E-rank na hunter ay makakakuha ng average na 69 sa magic test. Kung napakahina niya, paano siya nakaligtas doon at nadismaya si Jinwoo sa balitang hindi pa rin siya espesyal, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi tinanong ng dalawang lalaki ang tungkol sa lumulutang na screen sa harap ng kanyang mukha. Mukhang interesado sana sila rito. Kaso baka siya lang ang nakakakita nito at nangangahulugan ito ng dalawang bagay at maaaring nababaliw siya o espesyal na siya ngayon. Pinaglalaroan niya ang screen upang makita kung may matutunan siya dito, ngunit naalala niya ang sandali sa dungeon kung kailan niya nakita ang parehong screen at doon pumasok ang kanyang kapatid na babae sa kwarto. Natutuwa na buo pa rin ang kanyang kapatid ngunit naiinis din na patuloy siyang nanganganib. Habang pinapagalitan siya, iniisip lang ni Jinwoo kung gaano siya kaswerte na makita ang magandang mukha ng kanyang kapatid at humingi siya ng tawad sa pag-aalala niya, at tinanong kung nakikita niya ang screen sa harap niya, ngunit hindi niya ito nakikita at nagtaka kung may pinsala siya sa utak. Binaliwala ito ni Jinwoo at nagtanong kung paano magbasa ng mensahe. Nagtaka ang kanyang kapatid ngunit sinabi sa kanya na buksan lang ang message box at nang ginawa niya ito, may lumabas sa kanyang screen na nagsasabing simulan ang kanyang pagsasanay. Mukhang maayos naman si Jinwoo kaya doon ay umalis muna ang kanyang kapatid para makipagkita sa kaibigan niyang naghihintay at nang wala na siya, sinimulan ni Jinwoo na mag-explore sa Windows at nalaman niyang itong screen ay isang sistema na dinisenyo, upang tulungan ang mga manlalaro na paunlarin ang kanilang kakayahan. Subalit kung hindi niya susundin ang hinihingi ng sistema, may parusa itong dala at hindi niya ito maintindihan kaya tinanggap niya lang ang quest ng daily strength training para makita kung ano ang mangyayari. Sapat ang strength training para mapakalbo ang isang lalaki, ngunit hindi ito sineseryoso ni Jinwoo dahil nasa ospital pa siya at walang paraan na makakagawa siya ng 100 push-ups at sit-ups, squats sa isang araw, o tumakbo ng 10 kilometro. Kaya nagpasya siyang baliwalain ito at matulog habang patuloy na tumatakbo ang timer, samantala ibinigay ng dalawang lalaking nakasuot ang kanilang ulat sa presidente tungkol kay Jinwoo na isa pa ring loser. Naiwan pa rin ang tanong kung ano ang nangyari sa dungeon at sino ang naglinis nito. Kailangan itong imbestigahan pa kaya magiging abala ang surveillance team sa araw na iyon. Sa ibang eksena, binigyan ng pagkakataon ang isang promising na bagong hunter na si Miss Chai, na lumahok sa susunod na B-rank dungeon raid bilang instructor. Hindi siya masyadong tiwala sa kanyang kakayahan na turuan ang iba kung paano hindi maging palpak sa trabaho nila, sinabihan siya na ang kailangan lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang kahangahangang kakayahan at matututo mula sa kanyang halimbawa ang iba habang nagpapatuloy siya. Ang kanilang Hunter Guild ay maaaring isa sa pinakamahusay sa Korea, ngunit pagdating sa international hunting scene, sila ay koi fish sa isang pond ng mga pating at bagamat imposibleng itaas ang ranggo ng isang individual, posible naman ang mag-ensayo bilang grupo at paunlarin ang kakayahan sa labanan ng guild upang maging handa sila sa anumang bagong banta. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong gate sa gitna ng kalsada, at kailangang tawagin ang mga hunter para hawakan ito. Samantala, si Jinwoo ay nasa kanyang kama sa ospital at natutulog ng mahimbing at hindi pinapansin ang mga tawag na pumunta sa gym, biglang lumitaw ang kanyang screen at ipinakita na nabigo siya sa kanyang One Punch Man training quest, kaya may matatanggap siyang parusa. Ngunit hindi lang basta pagkawala ng puntos o paglagay sa kanya ang isang parusa, kundi itinapon si Jinwoo sa isang desyerto at habang sinusubukan pa rin niyang maunawaan kung ano ang nangyari, lumitaw sa likuran niya ang isang higanteng bulate at ang bagong layunin niya ay ang makaligtas ng 4 na oras habang sinusubukan siyang patayin ito. Pabalik sa kwarto ng ospital, napagtanto ng isang nurse na nawawala si Jinwoo mula sa kanyang kwarto, karaniwang masama kung mawawala ang isang pasyente sa ospital, kaya nagsimula silang maghanap sa kanya. Samantala ay tumatakbo si Jinwoo para sa kanyang buhay sa desyertong napupuno ng sandworms, at nakakagulat na nakakaya niya itong harapin at malapit nang matapos ang kanyang 4 na oras. Ngunit mabilis nang nauubos ang kanyang lakas kaya hindi niya alam kung kaya pa niya ito. Nang bumilang pababa sa 0 ang timer, bumalik si Jinwoo sa kanyang kwarto sa ospital at para bang mukhang isang taong tumakbo ng 4 na oras ng tuloy-tuloy, ngunit nalampasan niya ang kanyang penalty quest at nakaligtas, kaya mayroon pa rin siyang maipagmamalaki.
Lumipas ang ilang panahon at hindi na uulitin ni Jinwoo ang parehong pagkakamali, kaya maagang-maaga ay nagsuot siya ng tracksuit at lumabas para simulan ang kanyang pagtakbo. Samantala ay tinawagan si Jinwoo tungkol sa B-rank dungeon gate na lumitaw sa gitna ng kalsada, ngunit ayaw pa rin niyang sumali sa anumang dungeon raids matapos ang nangyari noong huli. Naiintindihan ng lalaking tumawag sa kanya na marami siyang pinagdaanan, kaya sinabi niya na ayos lang kung ayaw niyang sumama. Para mapasaya siya ng kaunti, sinabi ng lalaki na nabalitaan niyang nagising na si Jinwoo sa ospital, at ito ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Mamaya sa araw na iyon ay pumunta siya sa ospital para tingnan si Jinwoo, ngunit medyo nag-alangan siya dahil iniwan niya si Jinwoo doon upang mamatay. Nadinig niya ang ilang nurse na nag-uusap tungkol kay Jinwoo at kung paano siya nag-eehersisyo mula ng araw na nawala siya ng 4 na oras. Alam nilang mas mabilis magpagaling ang mga hunter kaysa sa karamihan ng tao. Ngunit ilang araw pa lang ang nakalilipas ay nasa coma siya at may sinabi siya tungkol sa pagbabalik sa kanyang dating hugis, at nang marinig kung gaano siya kasigasig sa pag-eehersisyo, nag-alangan si Gia at umalis. Sa labas ng ospital, natapos na ni Gia ang kanyang 10K na takbo sa araw na iyon at umupo sa isang bench para magpahinga, 4 na araw na mula nang magising si Jinwoo at marami na siyang natutunan mula noon. Una, ang screen na nakikita niya ay tunay nga, kaya hindi siya nababaliw at pangalawa, hindi dapat baliwalain ang mga quest dahil kapag natapos ito, tatanggap siya ng 3 uri ng gantimpala. Nakakabawi siya agad mula sa lahat ng pagod na nakuha niya mula sa pagtakbo at binibigyan siya ng ability points, na maaari niyang ilagay sa alinman sa kanyang mga stats. Halimbawa, ang pagdagdag ng mga puntos sa kanyang lakas ay literal na nagpaparamdam sa kanya ng mas malakas agad, mayroon din siyang skill at inventory window, ngunit tandaan na walang ibang makakakita ng mga ito, kaya sa iba ay mukha siyang medyo baliw. Sa wakas ang huling gantimpala na natanggap niya ay isang random na loot box, ngunit madalas itong nagbibigay sa kanya ng walang kwentang bagay, subalit sa pagkakataong ito nakakuha siya ng susi at ang description nito ay nagsasabing maaari itong gamitin para mag-teleport papasok sa isang instance dungeon. Hindi siya sigurado kung ano ang instance dungeon, ngunit batay sa mga nangyari, alam niyang mapanganib ito at malamang na makakatulong sa kanyang pagiging mas malakas. 4 na taon na ang nakalipas, na-diagnose ang kanyang ina na may sakit na tinatawag na external sleep disease, na pinaniniwala ang dulot ng sobrang exposure sa mana kaso ang pinakamagagawa ng modernong medisina ay panatilihin siyang buhay ng kaunti pang panahon. Kahit noon ay mahal na ang insurance kaya nagsimula si Jinwoo ng trabaho bilang isang construction worker para mabayaran ang paggamot, pero isang araw ay naramdaman niyang kakaiba at natuklasan niyang nagising siya bilang isang hunter, kahit na hindi siya magaling. Ang pagiging hunter ay ginawang mas madali ang pagbabayad para sa paggamot ng kanyang ina, kaya itinuloy niya ito kahit na hindi siya magaling subalit ngayon, may pagkakataon siyang maging tunay na malakas at hindi niya ito palampasin at pumunta siya sa lokasyon ng instance dungeon at inilabas ang susi para pumasok. Nang ilagay niya ang susi sa lock ay nagbukas ito ng isang pintuan at pinayagan siyang pumasok. Pumasok siya sa hagdan at nagsil ang entrada sa likuran niya, nagsimulang mag-alala si Jinwoo na baka ito ay katulad ng nangyari sa Double Dungeon. Mukhang nasa ibang dimensyon siya kaya wala siyang pagpipilian kundi linisin ang dungeon kung gusto niyang makalabas. Binugbog siya ng isang goblin noong nakaraang linggo at ngayon kailangan niyang linisin ang isang dungeon mag-isa. Hindi siya sigurado kung kaya niya ito, kaso wala siyang pagpipilian kundi subukan at habang naglalakad siya sa dungeon, inatake siya ng 3 goblin ngunit ngayon ay mayroon na siyang kapangyarihan ng character development kaya kahit nahihirapan siya, nagawa niyang mapabagsak ang mga goblin isa-isa. Napansin niyang lumakas siya. Ngunit hindi lang goblin ang kanyang kailangang alalahanin dahil biglang lumabas ang isang lobo mula sa likuran niya at sinira ang kanyang kutsilyo. Nanginginig ang kanyang mga binti sa takot kaso hindi niya kayang masaktan ng sobra dahil walang healer dito para iligtas siya. Sa napakadelikadong sitwasyon at habang iniiwasan ni Jinwoo ang pag-atake ng lobo, naisagawa niya ng hindi sinasadya ang isang triple backflip na nauwi sa handstand. Hindi maipaliwanag kung bakit kaya niyang gawin ang buong acrobatics na routine sa gitna ng labanan, ngunit napansin niyang mas magaan ang kanyang katawan kumpara sa dati. Muling sumugod ang lobo sa kanya, at dahil wala siyang hawak na sandata ay nagpasya siyang subukan kung ano pa ang kaya niyang gawin. Nang tumalon ang lobo sa kanya ay binigyan ito ni Jinwoo ng suntok na nagpapadiretso rito sa pader. Nagulat si Jinwoo sa lakas na nagmula sa kanyang kamay, na halatang umuusok pa mula sa kanyang ginawang suntok subalit mas malakas pa rin ang lobo at bumangon ito para ipagpatuloy ang labanan. Sinubukan niyang suntukin muli ang lobo. Ngunit ang metal na panga nito ay nagpapahintulot sa lobo na matiis ang mga suntok at patuloy na sumugod. Sa takbo ng labanan, mukhang ilang sandali na lang ang natitira bago siya mahuli ng lobo at patayin, at kung gusto niyang magkaroon ng pag-asa na talunin ito,
kailangan niya ng sandata. Biglang napagtanto ni Jinwoo na may access siya sa isang inventory, kaya't binuksan niya ito at hinugot ang kanyang espada at habang muling sumusugod ang lobo, nagawa niyang hiwain ang ulo nito sa dalawa gamit ang mahabang espada na nakuha niya. Hindi niya alam kung bakit nasa kanyang inventory ang espada, subalit hindi niya ito kinukwestiyon dahil sa buhay pa siya dahil dito, at dalawa pang lobo ang lumitaw para umatake ngunit wala nang dapat ikatakot si Jinwoo hanggat may sandata siyang gagamitin. Sa kasamaang palad ay na-stuck ang espada niya sa lupa, at malamang ay babalik na naman siya sa simula subalit nagawa niyang matanggal ito at umatake sa isa sa mga lobo, ngunit nasalo ng lobo ang espada sa bibig nito at ito'y pinigilan. Kakakuha lang ni Jinwoo sa espada niya at hindi niya ito hahayaang makuha ng lobo, sinipa niya ang lobo bago gamitin ang espada para hiwain ang ulo nito, nakita ng isa pang lobo ang nangyari at nakikitang delikado na siya kaya't tumakas na lang ito. Ngayon sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon si Jinwoo na makapagpahinga, nagpahinga muna siya at ni-recall ang kanyang mga iniisip at doon niya napansin na ang kanyang status screen ay nagpapakita na siya ay nasa level 2 na ngayon. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nakapag-level up mula nang ma-access na niya ang screen na iyon, marahil ito ay dahil ito rin ang unang pagkakataon na siya ay nakipaglaban mula noon at mukhang tumataas ang kanyang stats ng 1 punto sa tuwing siya ay nag-level up, na nagbibigay sa kanya ng kabuuang 5 stat points at samantalang ang kanyang daily workout quest ay nagbibigay lamang ng 3 points. Tumaas ang kanyang kakayahan sa dami ng stat points na kanyang nakukuha, kaya sabik siyang malaman kung gaano siya gumagaling sa bawat karagdagang puntos. Kahit ang intelligence at perception ay quantified sa status screen, ngunit hindi niya talaga naiintindihan kung paano ito magiging mahalaga sa kanyang pakikipaglaban, kaya nagpa siya siyang manatili sa simpleng bagay muna at ilagay ang lahat ng kanyang stats sa strength points. Tumayo siya para tingnan kung may magic gems sa mga lobo para kumita siya ng pera, ngunit nang tignan niya ang bangkay ay nakakuha siya ng item at lumitaw ang isang bagong screen na nagpapakita na may available na item shop, ngunit nang subukan ni Jinwoo na bumili ng isang bagay, nalaman niyang hindi niya ito magagawa dahil wala siyang sapat na level o pondo para bumili. Nagpa siya siyang ibenta na lang ang item na nakuha niya at nang ibenta niya ito, nawala ito mula sa kanyang kamay at habang ang kanyang balance ay nadagdagan ng 20 gold coins, hindi niya talaga alam kung magkano ang halaga ng gold coins sa totoong mundo subalit dahil ito ay isang mababang rank na dungeon, ay hindi ito dapat masyadong importante. Ngayong nakapagpahinga na siya ng kaunti, bumangon siya para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa dungeon, at di siya makakaalis maliban na lang kung matatalo niya ang dungeon boss. Hindi na niya ito dapat ipapatagal kaya kailangan niyang magsimulang maghanap para sa boss bago siya maubusan ng pagkain, kahit na ito ay isang A-rank dungeon lang, mahirap pa rin para sa kanya na talunin ang isang boss mag-isa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ngunit maaaring may pag-asa siya kung patuloy siyang mag-level up tulad ng ginagawa niya, ngunit sa takbo ng mga pangyayari ay maaaring mamatay siya bago pa man niya maabot ang sapat na stats para harapin ang boss. Ang lobo na tumakas kanina ay pumunta para tawagin ang kanyang mga kasama, kaya lumabas ang buong pack ng Steel Wolves mula sa kadiliman para patayin si Jinwoo. Pinapanatili niya ang kanyang pagiging mahinahon at sinabi sa sarili na walang dapat ikatakot hanggat maiiwasan niyang mapatay. Nakipaglaban siya at nagawang patayin ang ilang mga lobo, na nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan, palagi siyang nahihirapang mabuhay at alagaan ang kanyang may sakit na ina noong siya ay mahina pa, ngunit ngayon ay mayroon na siyang pangalawang pagkakataon sa buhay. Kung ito ang magpapalakas sa kanya ay gagawin niya ang lahat ng kinakailangan. Paulit-ulit niyang inatake ang mga lobo at pinapatay ang isa't isa at nag-level up sa buong labanan at sa katapusan ng labanan, nakuha ni Jinwoo ang titulo bilang Wolf Assassin at nakatayo siya ng may pagmamalaki sa ibabaw ng kanilang mga bangkay. Mas malakas na siya ngayon, kaso hindi naman gaanong katibay ang kanyang espada na malapit ng masira at hindi tumatagal ang mga sandata lalo na't mahal ang halaga ng mga ito, ngunit mabuti na lang ay natapos na niya ang labanan. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang inventory at tinitiyak ang mga item na nakuha niya mula sa kanyang pagpatay sa mga lobo. Nakakuha siya ng 34 na pangil ng lobo, isang robe at isang teleportation stone. Kung nais niyang umalis sa dungeon ay maaari niyang gawin ito anumang oras, gayunpaman ay ayaw niyang umalis dahil sa hindi niya alam kung kailan siya muling makakakuha ng pagkakataong mag-level up ng ganito kabilis. Walang kasiguraduhan na magpapatuloy ang pag-iral ng dungeon na ito pagkatapos niyang umalis, kaya nagpa siya siyang bumalik at tapusin ito hanggang sa dulo. Samantala, sa labas ng dungeon ni Jinwoo, si Jia ay nakatanggap ng tawag tungkol sa isang dungeon break na kamakailan lamang lumutang sa lugar, bahagyang dulot ito ng kanyang karanasan kaya tumanggi siya na pumasok at tumulong linisin ito bilang kanilang healer. Ngayon ay sinusubukan nilang bumuo ng isang team ng mga hunter,
para harapin ang mga halimaw na kumakalat sa mga kalye ng lungsod at desperado sila sa pangangailangan ng mga healer. Dahil dito ay hiniling ng Hunter Association na sumali siya sa labanan at bagamat may mga takot pa rin siya dito, matapos makita kung gaano kahirap magtrabaho si Jinwoo kahit pagkatapos ng trauma sa Double Dungeon Incident, nagpasya siyang magbigay ng pagsisikap din at tinanggap ang kahilingan. Samantala ay patuloy na lumalaban si Jinwoo sa loob ng dungeon at nag-level up habang nagpapatuloy siya. Napagtanto niyang mas mataas ang kanyang level ay mas madali ang kanyang mga laban sa mga halimaw at ito ay nagdulot sa kanya ng isa pang pagtuklas. Ang kulay ng mga pangalan ng mga halimaw ay may kahulugan. Ang puting pangalan ay nangangahulugan na mas mahina sila kaysa sa kanya, ang orange ay nangangahulugan na nasa parehong level sila, at ang pula ay nangangahulugan na mas malakas ang halimaw kaysa sa kanya. Sa pagtingin ni Jinwoo sa mga lobo na dati may pulang pangalan na ngayon ay naging puti na, malinaw na lumakas siya kumpara noong una siyang pumasok sa dungeon na ito. Subalit kahit na tumaas ang kanyang power level, hindi pa rin siya tiwala na mayroon siyang kakayahan na talunin ang halimaw sa kailaliman ng dungeon, gayunpaman ay hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa dahil kahit gaano pa karami ang mahihinang halimaw ang kanyang mapatay, hindi na siya nagkakaroon ng dagdag na mga level at ang kanyang espada ay hindi na rin tatagal. Kaya't kailangan na niya itong tapusin at agad na bumababa si Jinwoo sa mahabang hagdanan at pumasok sa isang maluwag na boss area, at napunta ang kanyang pansin sa tanawin at hindi niya napansin ang halimaw na diretsyo sa kanya hanggang sa ibalibag siya nito papunta sa pader. Ang lakas ng pagkakabangga ay nagdulot sa espada ni Jinwoo na tuluyang masira, kaya't wala na siyang epektibong paraan ng paglaban at sa kabila ng lahat ng pag-level up na ginawa niya sa dungeon na ito, ay nananatiling kulay orange pa rin ang pangalan ng ahas. Ang ahas ay nababalot sa mga kaliskis kaya't ang natitira sa espada ay walang silbi laban dito, at ang pagsubok na suntukin ito ay mas walang saysay at nagsimulang mag-isip si Jinwoo kung ano ang magagawa niya. Mabilis na sumugod ang ahas at napilitan siyang pigilan ang atake gamit ang sirang espada. Wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang sirain ang depensa ng ahas para makagawa siya ng pinsala, ngunit hindi ito madali dahil mas makapal pa sa mga kaliskis ni Jia ang mga kaliskis ng ahas. Umiikot ang ahas at sinusubukan na kagatin si Jinwoo, kaya't napilitan siyang tumakas at nagpagulong-gulong sa buong arena. Kahit na lumago pa ang kanyang lakas ay hindi pa rin ito sapat para talunin ang halimaw habang patuloy siyang hinahampas nito. Gayunpaman ay tumanggi si Jinwoo na sumuko at muling sumugod, sinasalag ang mga atake ng ahas at nakasakay siya sa itaas ng ahas at dahil hindi niya mapenetrate ang mga kaliskis nito gamit ang kanyang espada, nagpasya siyang gumamit ng alternatibong atake at sinira ng kanyang mga kamay ang kaliskis ng ahas. Nilagay niya ang lahat ng kanyang stats sa strength, kaya't sigurado siyang kayang niyang patayin ang ahas at sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng ahas na patayin siya, sa huli ay napatay rin ni Jinwoo ang ahas sa pamamagitan ng lakas niya at matagumpay na nilinis ang dungeon. Bilang gantimpala sa paglilinis ng dungeon, nakatanggap si Jinwoo ng isang dagger na gawa sa mga pangil ng ahas, na may epektong paralysis. Ngunit ang isa pang item na nakuha niya ay ang venom gland ng ahas, na medyo nakakatakot gamitin dahil bagamat nagbibigay ito ng 20% na pagbaba sa natatamong pinsala, mayroon itong drawback na pagbawas ng kanyang lakas ng 35%. Kaya't itinago niya muna ito sa kanyang storage at matapos talunin ang boss, nakatanggap si Jinwoo ng notification at unti-unting nawala ang instance dungeon, na nagbalik kay Jinwoo sa regular na train station. Lumabas siya ng istasyon ngunit nakita niyang kakaiba at walang tao sa paligid at makalipas ang ilang sandali, hinarap siya ng isang sundalo na nagsabing mapanganib para sa mga sibilyan na manatili sa lugar na iyon. Ngunit napagtanto ng sundalo na si Jinwoo ay isang hunter at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali, nag-alok siyang ipakita kay Jinwoo ang daan patungo sa labanan, at pumayag si Jinwoo na sumama dahil nalilito pa rin siya sa mga pangyayari. Ang dungeon break na naging sanhi ng emergency na ito ay halos naayos na, ngunit mayroon pang isang malaking halimaw na dapat asikasuhin at sa tulong ng kanyang pinabuting perception ability, nadama ni Jinwoo ang presensya ng boss na halimaw. Nakita nila ang isang higanteng golem na nagdudulot ng gulo sa kalye, ngunit mas interesado ang mga tao sa pagkuha ng mga litrato para sa social media kaysa sa kanilang kaligtasan, ang mga hunter na lumalaban sa boss ay nahihirapan. Mula sa likod ng karamihan, pinapanood ni Jinwoo na hindi maganda ang pagkakasama ng bawat koponan at halos walang teamwork at bukod pa dito, karamihan sa kanila ay mga mababang ranggong hunter. Mayroon ding dalawang healer na hindi sapat ang kakayahan at isa rito ay si Jia, na tinawag din sa lugar na iyon at di pa siya lubos na komportable sa panganib ng labanan, kaya't hindi siya makapagbigay ng epektibong tulong. Nakita ni Jinwoo na nanganganib sila at naniniwala siyang dapat niyang tulungan ang mga ito dahil ang boss na ito ay marahil mas mahina kumpara sa huli niyang natalo,
Hinihagis niya ang kanyang sirang espada sa golem na nagdulot ng pagkasira ng barrier nito at nagbigay ng pagkakataon sa ibang mga hunter na patayin ang golem, at bago pa siya mapansin ng iba ay agad na umalis si Jinwoo palayo sa eksena. Sa ospital ay maraming atensyon ang natatanggap ni Jinwoo kamakailan dahil sa napansin ng mga nurse ang kanyang mga muscle, para buo din ang kanilang opinyon sa kanya, tila handa silang magpa-impress sa kanya. Isang nurse ang pumasok sa kanyang kwarto para sa routine check-up at kahit pawis na pawis si Jinwoo, panigurado na mas pawis pa ang nurse at hindi mo siya masisisi dahil si Jinwoo ay talagang nagbago ng husto, bumalik sa kamalayan ang nurse sa kanyang sarili at sinabihan siya na siya ay balik na sa full health kaya maaari na siyang lumabas ng ospital. Nagpasalamat si Jinwoo sa kanya at nagtungo na siya sa front desk pero bago pa siya umalis, tinanong siya ng nurse para sa kanyang numero ng telepono, gayunpaman ay hindi pa rin alam ni Jinwoo ang antas ng kanyang kagwapuhan kaya inakala niya na kailangan lang ito para sa medical report o ano paman. Lumipat tayo sa isang interview ng isa sa mga high-rank na hunter sa Korea na si Bakiho. Ito ay isang kahangahangang tagumpay pero gusto ng mga tao malaman kung ano ang ginagawa niya sa kanyang oras kapag hindi siya nasa panganib sa isang dungeon. Sinagot niya na nagte-train siya araw-araw at dahil dati siyang bumbero, sanay siya na panatilihin ang kanyang pisikal na kondisyon para lagi siyang handa umaksyon agad. Nanonood si Chi ng interview na ito sa TV bago niya napagtanto na medyo huli na at baka malate pa siya sa eskwelahan. Tinawag niya si Jinwoo para ipaalam na siya'y aalis na at lumabas si Jinwoo para ihatid siya, at sinabi niya na may pagkain sa ref para sa kanya pero napansin niya sa unang pagkakataon na medyo gwapo na ang kanyang kapatid. Mas tumangkad pa ito mula nang huli niyang makita pero maganda na mukhang malusog siya, handa na sana siyang umalis pero tinawag siya ulit ni Jinwoo dahil nakalimutan niya ang kanyang payong. Matapos siguruhin na may dala siyang lahat ng kailangan, umalis na siya papuntang eskwelahan at bumalik si Jinwoo sa sala para tingnan ang kanyang status screen, na kumpleto na niya ang karamihan sa kanyang araw-araw na training requirements kaso kailangan pa rin niyang tumakbo mamaya. Sigurado siya na ang kanyang kamakailang paglaki ay dahil sa pagtaas ng kanyang stats at kung ipagpapatuloy niya ito, baka maging bodybuilder pa siya o ano paman, may natitira pa siyang ilang stat points mula sa dungeon kaya pinag-isipan niya kung saan niya ito gagamitin. Ang unang naisip niya ay ilagay ito sa strength points, pero walang punto ang mataas na damage kung hindi mo naman matamaan ang kalaban mo sa unang punto, kaya naman ay napagdesisyonan niyang ilagay ang natitirang points sa agility. Biglang tumawag ang landlord ni Jinwoo at alam na niya na tungkol ito sa hindi pa nababayarang upa. Hindi niya ito maiwasan dahil nasa ospital siya ng ilang panahon pero nangako siya na magkakaroon siya ng pambayad sa lalong madaling panahon. Hindi sigurado si Jinwoo kung ang nararanasan niya ba ay isang reawakening, pero sa ngayon ay kaya niya nang patayin ang mga goblin ng walang problema kaya hindi na sana problema ang pagkakaroon ng sapat na pera para sa renta. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin na madali ito dahil para kumita ng desenteng halaga ng pera, kailangan niyang pumasok sa isa sa mga mas mataas na ranggong dungeon at ayon sa kanyang hunter card, E-rank pa lang siya kaya walang paraan na papayagan siyang sumali sa isang opisyal na grupo. Baka gusto niyang ipa-re-evaluate ang kanyang ranggo dahil magpapahintulot ito sa kanya na makapasok sa mas mataas na ranggong dungeon at kumita ng mas maraming pera, pero maaari rin itong magdulot ng maraming atensyon sa kanya. Bihira lang sa mga tao ang nag-reawaken pero malamang siya ang unang hunter na patuloy na lumalakas, siguradong magdudulot ito ng maraming hindi gustong atensyon kaya kung maaari, iniisip niya na mas mabuting itago muna ang kanyang kapangyarihan hanggang sa sapat na siyang malakas para mapanatili ang mga haters na manahimik. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala siyang opsyon para kumita ng pera ngayon dahil natanggap niya ang isang notification sa kanyang telepono na tinatanggap siya sa isang party. Tumakbo si Jinwoo papunta sa gate para tapusin ang kanyang pagsasanay sa araw na iyon at pagdating niya ay sinalubong siya ng lalaking ito at ng kanyang koponan. Binanggit ng isa sa mga kasapi ng koponan na medyo sikat si Jinwoo dahil sa pagiging pinakamahinang hunter kailanman. Natawa ang iba pero sinaway sila ni Dong at sinabing tigilan na dahil bahagi siya ng kanilang koponan ngayon at nararapat lang na igalang. Nagtanong si Jinwoo kung talaga bang okay lang sa kanila na magkaroon ng isang E-rank na hunter na lumahok sa raid na ito, kaya tiniyak sa kanya ni Dong na ayos lang iyon dahil kailangan lang nilang punan ang bilang ng mga kalahok na kinakailangan para magawa ang dungeon raid. Kailangan nila ng hindi bababa sa 8 hunters para harapin ang isang C-rank na dungeon at handa silang magbayad sa kanya ng 2 milyon kahit na sumama lang siya sa kanila. Magandang deal ito para sa kanya kaya hinihiling lang nila na magdala siya ng mga bag habang sila ay gagawa ng raid. Pupunta sila ng walang healer na nagdudulot naman ng pag-aalala kay Jinwoo, pero tiniyak sa kanya ni Dong na magiging ayos lang at pumirma si Jinwoo ng isang death waiver at ibinalik ang kontrata sa kanya. Mukhang hindi lang siya ang naroon bilang pansamantala dahil sa lumapit ang lalaking ito na si Eugene Hu at nagpakilala.
D-rank lang siya pero ang wallet ng kanyang ama ay SS rank, kaya mayroon siyang bayad para manalo. Inihahanda ng partido ang kanilang mga gamit at isa-isang pumasok sa dungeon. Hindi tumitigil sa pagsasalita si Jinwoo kahit nakalahating segundo habang naglalakad katabi ni Jinwoo. Nakarating sila sa gate at talaga namang malaki ito, ngunit ayon sa Hunters Association, C-rank na dungeon lang ito kaya siniguro ni Dong sa lahat na walang dapat ikatakot. Pumasok silang lahat sa dungeon at natagpuan ang isang madilim na kuweba na walang mga halimaw sa loob. Hindi pa sila nakakita ng ganito noon lalo na't kilala ang mga dungeon na laging may glowstone sa mga pader at nagpatuloy sila ng kaunti pa kaso wala pa rin silang nakitang mga halimaw, kaya nagsimulang magtaka ang iba kung ano ang nangyayari. Nagtanong si Gino sa kanya kung may ideya siya kung ano ang nangyayari at narinig nila ang isang bagay sa malayo. Hindi sa wala ng mga halimaw sa lugar, kundi nagtatago sila at naghihintay para sa isang ambush. Mabilis na nag-iisip si Jinwoo at napagtanto na gustong magtago sa kadiliman ng mga halimaw para sa kanilang biktima at isinasaalang-alang ang kanilang kapaligiran, sumigaw siya sa iba na ang mga halimaw ay isang uri ng mga insekto. Hindi pa rin nila makita ang anumang paparating kaya nagsimula silang magpanik ng kaunti, pero bago pa sila ma-ambush ay nakadetect si Jinwoo ng isa sa mga halimaw at binalaan ang lahat na ang atake ay magsisimula sa itaas nila. Daan-daang insekto ang bumuhos mula sa mga tunnel sa itaas nila, pero salamat sa babala ni Jinwoo ay nakapaghanda ang koponan at muling naayos ang kanilang formation para ipagtanggol ang kanilang sarili. Matapos mapuksa ang unang alon ng mga insekto, tinawag ni Dong ang koponan para humakbang habang nasa likuran si Jinwoo at sinusuri ang kanilang estratehiya. Mukhang matagal na silang magkakakilala dahil magaling silang magtulungan. Nandoon din si Gino na kulang sa kasanayan pero may mataas na antas ng kagamitan bilang suporta. Maayos man ang pag-usad ng raid nila kaso may pakiramdam pa rin siya na may mali at tinawag ng leader ang koponan para simulan ang pag-ani ng mga gemstones, habang lumapit siya kay Jinwoo at nagpasalamat sa tulong nito sa pag-alam kung saan nanggagaling ang mga halimaw. Tinawag ng isa sa kanila si Dong upang tingnan ang ilang mga langgam na namatay sa pagkakabugbog. Hindi ito mukhang pinsala mula sa alinman sa mga armas na mayroon sila o mukhang pinsala mula sa mahika, kaya inakala nilang may iba pang mga halimaw rito na sapat na malakas para talunin ang mga ito. Gayunpaman, gawa iyon ni Jinwoo at ngayon ay nagsisimula na siyang maghinala kay Dong at nagpatuloy ang partido sa dungeon at ito ay medyo malaki para sa isang C-rank na dungeon ngunit sa huli, ang laki ay walang kinalaman sa pagraranggol ng dungeon. Ang antas ng enerhiyang mahika na nagmumula dito ang mahalaga at sa kasong ito, malaki ang dungeon ngunit karamihan ay walang laman at tinanong ni Gino si Jinwoo kung talaga bang okay lang sa kanya na magdala ng lahat ng kagamitang iyon sa malaking dungeon, ngunit ayos lang ito sa kanya. May bagay na bumabagabag sa kanya tungkol sa partido ni Dong mula nang pumasok sila sa dungeon. Sila ay isang batikang partido na may magandang pagtutulungan ngunit wala silang healer at kailangang punan ang mga kota sa pamamagitan ng pag-upa ng random na mga hunter. Patuloy na nakakatagpo ang grupo ng mga insekto na kalahating patay kaya naman ay alam nilang malapit na sila sa kwarto ng boss ng dungeon. Napatunayan nila ang kanilang hinala nang makatagpo sila ng malaking dami ng spiderwebs na nakadikit sa pader ng kuweba. Nagpatuloy sila at sa wakas ay natagpuan ang isang kayamanan ng Monet Crystals sa lahat ng dako. Madali itong umabot sa higit sa 1 bilyong kita at maging ang mas matagumpay na kapatid ni Dong ay maiinggit sa ganoong kalaking kuha nila. Tinanong ni Jinwoo na makita ang kontratang pinirmahan ni Gino at ipinapaalam kay Dong na hindi niya nabanggit na makakatanggap si Gino ng bahagi mula sa mga Monet Crystals, kaya dapat hatiin ang kita ng pantay sa kanila. Sumagot si Dong na may peking ngiti at sinabing okay lang iyon. Ngunit kailangan muna nilang talunin ang boss ng dungeon na kasalukuyang nakabitin sa itaas. Kapag natalo ang boss ay magsasara ang gate pagkatapos ng 1 oras kaya para mas sulit ang kikitain nila, gusto ni Dong na mamina muna nila lahat ng crystals bago nila harapin ito. Sa kabutihang palad ay mukhang natutulog ang gagamba kaya perpektong pagkakataon ito para simulan ang pagmimina ngayon. Kailangan lang nilang kunin ang kagamitang pangmina na iniwan nila sa kotse. Pinabayaan nila sina Jinwoo at Gino na magbantay at tiyak na hindi ito isang patibong. Alam ni Jinwoo kung ano ang nangyayari at iniisip kung paanong kinakailangan ng mga lalaking ito ng 8 miyembro para sa mga raid, na hindi nila kailanman nagawang magdala ng mga tao para sumali sa kanila para sa maramihan na raid kahit na may alok silang deal. Ibig sabihin lang nito na may mali at maliwanag na may binabalak si Dong na hindi maganda. Nang umalis ang partido ay nagpasabog sila na nag-seal off sa pasukan sa kwarto ng boss at napagtanto ni Jinwoo na iniwanan sila para mamatay at sinisi ang sarili sa pagbanggit ng hindi patas na kontrata. Ngunit plano talaga ng mga lalaking iyon na ipapatay sila mula pa sa simula. Sa ngayon ay kailangan nilang mag-isip ng paraan para talunin ang isang boss monster at para sa isang E-rank na hunter, malamang imposible na talunin ang isang C-rank na boss,
Ngunit dumaan na si Jinwoo sa mas malala pa kaya sigurado siyang kaya niya itong harapin. Inilabas ni Jinwoo ang kanyang sandata at ipinahayag na tatalunan niya ito kapag umalis na ang grupo ni Dong sa dungeon. Nagtataka ang mage kung bakit hindi na lang nila pinatay ang dalawang baguhan na ito at doon ay ipinaliwanag ni Dong na hindi nila maaring ipagsapalaran ang paggising sa gagamba dahil hindi nila maaani ang mga kristal habang nagigising ito. Tiniyak niya na gagana ang planong ito dahil wala ng pagkakataon ang isang taong walang karanasan at ang pinakamahinang hunter na umiral na mabuhay laban sa gagamba. Ang plano ay maghintay hanggang kainin ng gagamba ang mga baguhan at matulog muli. Hindi nila maaring pasabugan ang daan papasok dahil magising ang gagamba. Pero alam ni Dong ang isang maliit na daan sa itaas ng kuweba at ang pinakamasamang senaryo ay kung hindi matutulog ang gagamba matapos kainin ang mga baguhan. Kung hindi makukuha ng kanilang grupo ang mga kristal ng mana, kukunin na lang nila ang kagamitan ni Jinho na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nagkasundo sina Dong at ang mage na hindi nila kayang labanan ang gagamba at binigyang diin ni Dong na hindi ito dapat maliitin. Ito ay isang lubhang mapanganib na boss at tanging isyo na lang ang pagpatay sa mga baguhan sa loob ng dungeon. Sinubukan niya na makonvince si Jinwoo na huwag labanan ang boss dahil tanging isang D-rank na hunter lang ang makakatalo sa isang C-rank na boss ng dungeon, kahit na mag-isa. Kahit ang isang elite level na C-rank ay hindi magagawa ito kaya naisip ni Jinho na dapat nilang subukang makahanap ng paraan para makalabas sa halip. Iniisip ni Jinwoo na tama siya na kahit na siya ay may ikalawang paggising at na-level up na, ay itinuturing pa rin niya ang sarili na mahina. Ang Venom at Golem ng mga boss ay parehong D-rank kaya malayong iba ito sa gagamba. Hindi lubos maunawaan ni Jinwoo kung bakit, pero hindi siya nakakaramdam ng anumang pressure ngayon. Na-realize niya na marahil ay naging sapat na siyang malakas para hindi na matakot sa mga C-rank na boss. Siya ay level 18 at ipinahayag na may tsansa siyang talunin ito at pagkatapos umatake sa ahas, idineklara ni Jinwoo na nagsisimula na ang tunay na labanan. Sa ibang lugar, ang presidente ng Hunters Association na si Go ay pagod na pagod sa pagdalo sa isang toneladang mga meeting. Inalok siya ng kanyang driver na mag-spar para makaramdam siya ng ginhawa, at tinanggap ito ni Go dahil hindi siya makatanggi kapag ang isang bata ay humihingi ng kanyang patnubay. Pabalik sa dungeon, natuklasan ni Jinwoo na napakatibay ng balat ng gagamba at nakakagulat ang lakas ng mga atake nito at kung tamaan man lang si Jinwoo kahit isang beses, tiyak na mamamatay siya. Masusing binabantayan ni Jinho ang mga kilos nito at agad na napagtanto na hindi ito ang galaw ng isang E-rank hunter. Nagtaka siya kung sino ba talaga si Jinwoo at kung isa ba siyang peking ranker dahil sa iilan lang ang mga hunter na kayang kontrolin ang kanilang kapangyarihang mahika ng sapat, para sadyang makuha ang mas mababang ranggo. Ang mga gumagawa nito ay tinatawag na fake ranker at kadalasan ay mga psychopath na nasisiyahan sa pagpatay. Pinagsisihan ni Jinho ang pagpunta sa dungeon at napagtanto ni Jinwoo na hindi siya makakapagdulot ng anumang pinsala sa matibay na balat ng gagamba. Ang pagkapagod ni Jinwoo ay mabilis at lumalala kaya kailangan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kutsilyo ay may mga kakayahan na maparalisa ang kalaban kaya't napagpasyahan niyang ito ang magiging susi niya sa tagumpay. Kailangang gamitin ito ni Jinwoo sa mahinang spot sa katawan ng gagamba, subalit nagulat siya nang ipakita ng gagamba na mayroon itong atake gamit ang asido. Kailangang malapitan ito ni Jinwoo kaya't nagpasya siyang gumamit ng bagong kasanayan na tinatawag na dash. Ginamit niya ito para makapagdulot ng atake sa mukha ng gagamba kaso na-cancel ang debuff ng kanyang kutsilyo. Hindi kailanman sumuko si Jinwoo kaya't nagpasya siyang umatake ng maraming beses hanggat kaya niya. Pinilit ni Jinwoo ang sarili na kumilos ng mas mabilis subalit dahil sa kanyang pagkapagod, siya ay natamaan ng gagamba at malapit nang mapuksa si Jinwoo kaso naalala niya na mayroon pa siyang natitirang gantimpala mula sa pagkumpleto ng kanyang daily quest, kaya ginamit niya ang gantimpala na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng full recovery. Sumigaw si Jinho sa takot at akala niya ay patay na si Jinwoo, pero muli itong kumilos at nakapagdulot ng isa pang atake at sa pagkakataong ito ay nakatama siya sa isa sa mga mata ng gagamba, at na-apply ang debuff ng kanyang kutsilyo. Hindi sinayang ni Jinwoo ang pagkakataong ito at maraming beses na sinaksak ang gagamba at ina-apply ang debuff. Sa huli ay bumagsak ang gagamba dahil sa lahat ng atake, at isang notification ang nagpahayag na tinalo ni Jinwoo ang boss ng dungeon. Alam ni Jinwoo kung gaano siya kaswerte dahil wala siyang panahong pumili ng gantimpala bago pumasok sa dungeon dahil siguradong patay siya ngayon. Si Jinho ay hindi makapaniwala nang makita niyang tinalo ni Jinwoo ang isang boss ng dungeon mag-isa at mas lalo siyang nakumbinsi na si Jinwoo ay isang peking ranker. Nakakuha si Jinwoo ng isang hiyas mula sa gagamba at lumapit si Jinho sa kanya. Nag-aalok na siya na ang magdadala ng mga supply mula ngayon at talagang humanga siya kay Jinwoo habang sinabi niya dito na magpahinga habang siya ang magmimina ng mga kristal.
Biglang dumating si Dong at ang kanyang grupo at nagulat silang makitang nabuhay ang mga baguhan. Sa isang silid pagsasanay, ipinakita ni Go Kaiwo kung gaano siya ka-master sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya ng madali lang at tila hindi man lang pinapawisan. Nagpasalamat si Go Kaiwo dahil mas maganda na ang pakiramdam niya ngayon at namangha si Wu na hindi tila kinakalawang si Go. Ipinaliwanag ni Go na hindi siya kasing lakas tulad ng dati pero nakikita niyang masigasig ang pag-eensayo ni Wu. Kinilala ni Wu na ang pagsasanay ay hindi makakapagtaas ng level ng isang hunter subalit makakapagpabuti ito ng kanilang mga kasanayan. Binigyang diin ni Go na mahalaga ang pisikal at mental na lakas ng isang hunter lalo na sa mga dungeon kung saan makakasalamuha mo ang pinakamasamang uri ng tao. Sa dungeon ay napagpasyahan ng grupo ni Dong na nakaligtas lamang ang mga baguhan dahil malaki at tanga ang gagambang ito. Pinagtawanan nila ang gagamba sa pagkatalo nito sa mga hunter na mababang level at ipinaliwanag ni Dong na napagpasyahan na niya kung ano ang susunod nilang hakbang. Inihayag niya kay Jinho na alam niyang nagmula siya sa isang mayamang pamilya, kaso hindi nakikita ni Jinho kung bakit ito mahalaga at sinabi ni Dong sa kanya na bibigyan niya lang siya ng isang pagkakataon at inutusan siya na patayin niya si Jinwoo. Ipinaliwanag ni Dong na karaniwan nilang pinapatay ang mga taong ginagamit nila para punan ang kanilang grupo para sila lamang ang magkaroon ng lahat ng mga nakukuhang yaman, gayunpaman ay ililigtas niya si Jinho kung papayag ito na maging kasabwat nila. Kung tatanggi siya, papatayin lang nila silang dalawa at iniisip ni Dong na maaaring mapanganib si Jinho dahil baka may mga espesyal na kapangyarihan ang kanyang kagamitan na nagpapalakas sa kanya ng sapat upang talunin ang gagamba. Mas gusto niyang hindi na malaman pa at nais na lang niya itong makitang lumaban laban kay Jinwo. Masaya si Dong nang makita niyang lumalapit si Jinho kay Jinwo, ngunit nagulat siya nang sa huli ay pumanig si Jinho dito. Nagpa siya ang masamang grupo na wakasan na lang ang kanilang mga buhay, at nagtaka si Dong kung kailanman ay kinailangang pumatay ng mga baguhan ng mga tao at biglang nakatanggap si Jinwo ng isang agarang quest, na nakakagulat na nangangailangan sa kanya na talunin ang 6 na kaaway sa harap niya. Nagpa siya ang grupo na patayin ang isa na sa tingin nila ay mas mahina, kaya inatake ng mage si Jinwo at nag-aalala si Jinho para sa kanyang bagong kaibigan at nangangamba nang makita niya ang kalagayan ni Jinwo. Sa ibang lugar, isang miyembro ng grupo na si Cha na inatasan na magturo, ay nagsasalita tungkol sa kung gaano siya kahanga-hanga dahil sa nahihirapan sila sa isang A-rank na hayop ngunit tinalo niya ito sa isang iglap. Natutuwa ang mga babae na sila ay kabilang sa dalawang nangungunang mga guild dahil maraming hindi kanais-nais na mga chismis tungkol sa ibang mga pangkat. Isang halimbawa nito ay ang mga strike team na may kahina-hinalang mataas na fatality rates. Pabalik sa dungeon, sinabi ni Dong na tapos na ang lahat at idineklara na patay na si Jinwo. Kinundena ni Jinwo ang kanyang sarili sa pagkakalimot at pinaalalahanan ang sarili na siya ay nagtatrabaho sa isang mundo kung saan ang survival of the fittest ay ang realidad. Ito ay isang mundo na puno ng marahas na ilusyon at pagtataksil, na puno siya ng galit sa pagkakalimot sa katotohanan na ito at napagtanto na nakalimutan niya ito dahil namanhid na siya dito. Kumalma si Jinwo at naisip kung paano siya naging biktima ng sariling kapabayaan at labis na kumpiyansa. Ang sistemang ito ng antas ay ngayon ay nag-uudyok sa kanya na pumatay, kaya nagtataka si Jinwo kung kailangan ba siyang panatilihing nabubuhay para sa ilang kadahilanan. Napagpasahan niya na ang sistemang ito ay hindi lamang isang kawang gawa at malinaw na nais siyang mabuhay, hindi lamang iyon, tila gusto rin ito na siya ay maging malakas. Idineklara ni Jinwo na kung nais gamitin siya ng sistemang ito ay gagamitin din niya ito, at sinabi niya sa grupo na ipinaalala nila sa kanya kung paano ang mahihinang hunter ay ang kadalasang namamatay sa loob ng dungeon. Masaya silang marinig na alam ng pinakamahinang hunter kung paano ito gumagana. Subalit itinuro ni Jinwo na nangangahulugan ito na dapat silang maging handa para sa oras na hindi pumabor sa kanila ang tuntuning ito. Hindi nagustuhan ng isa sa kanila nang tawagin sila ni Jinwo na biktima, ngunit agad ipinakita sa kanila ni Jinwo kung ano ang ibig niyang sabihin at lahat ay nagulat nang makita nilang naputol ang ulo ng isa sa kanila, at idineklara ni Jinwo na isa na ang nabawas habang isang abiso ang nag-update sa bilang ng kanyang napatay. Napagtanto ni Jinwo na may pinatay siya ngunit kinilala niya na siya ay mamamatay din kung hindi niya ito magawa. Hindi na siya maaaring umurong ngayon dahil tanging ang malalakas lamang ang makakaligtas. Nagising ang grupo mula sa kanilang pagkabigla matapos makita na ang isang E-rank ay nakapatay sa isa sa kanilang D-ranks at inatake nila si Jinwo, ngunit walang saysay ito dahil sinimula ni Jinwo na saksakin sila isa-isa. Ang kanyang mga debuff ay nagkakaroon ng epekto at kinuha niya ang buhay ng dalawa. Ang archer ang susunod na biktima dala na rin ng galit ni Jinwo at hindi nagtagal ay sumunod na ang mage at isa na lamang ang natitira. Nagulat si Jinho dahil mukhang naging mas malakas ito kaysa noong hinarap niya ang boss ng dungeon. Napagtanto ni Dong na itinago ni Jinwo ang kanyang kapangyarihan sa buong panahong ito,
Ngunit binabalaan niya ito na siya ay walang katulad sa ibang C-ranks at pinatibay ni Dong ang kanyang katawan at iniisip niya na malamang ay siguradong pagod na si Jinwoo, pagkatapos nitong labanan ang isang boss at 5 hunters. Ginawa ni Dong ang kanyang katawan na kasing tibay ng bakal kaya't walang paraan na mapinsala nito ng sandata ni Jinwoo. Sinimulan ni Dong ang kanyang atake kaso nagulat siya sa bilis ni Jinwoo. Kinilala ni Jinwoo kung gaano kalakas si Dong, pero inihayag niya na may masama na balita siya para dito at ganap na tinalo ni Jinwoo si Dong at inihayag na siya ay nag-level up sa buong panahong ito. Napagtanto ni Dong na tiyak na hindi i-rank si Jinwoo at nag-alok na magbayad ng doble. Binanggit ni Jinwoo na 3 beses sinubukan ni Dong na patayin siya at sa ngayon ay humihingi na ito ng awa. Sinubukan ni Dong na sabihin na hindi makakatakas si Jinwoo sa ginawa niya subalit pinaalalahanan niya ito na siya mismo ang nagsabi na anuman ang mangyayari sa dungeon ay hindi kailanman malalaman. Gumawa si Dong ng huling pagsisikap na bantaan siya kaso tinapos lang ni Jinwoo ang kanyang buhay. Kumpleto na ang kanyang quest pero nagsimulang gumuho ang dungeon dahil tinalo na ang boss at nang makalabas sila, iniulat nila na sila lamang ang nakaligtas sa laban kontra sa gagamba. Naghinala ang opisyal dahil sila ang pinakamababang antas ng mga miyembro subalit na-distract siya sa gamit ni Jinho. Hindi makapaniwala si Jinwoo na siya ay ginantimpalaan para sa kanyang ginawa at napansin niya na nakatanggap siya ng skill na murderous intent na naglalagay sa mga kaaway sa estado ng panik at binabawasan ang lahat ng kanilang kakayahan sa kalahati. Itinuring ng opisyal na nakaligtas si Jinho dahil sa kanyang gamit at inakala na ang E-rank na si Jinwoo ay nagtago lang sa kung saan. Pinuri ni Jin si Jinwoo sa magandang trabaho at nagsimulang umulan. Nagtaka si Jin kung may mali ba ngunit ipinaliwanag ng napakakalmado na si Jinwoo na masaya lang siya na binigyan niya ang kanyang kapatid ng payong. Subalit dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.